anak, bumalik ka sa akin. Gagamit at gagamit ka ng mga tao para instrumento na ikaw ay makabalik sa Kanya. Gagamit ka ng mga tao para ikaw ay makarinig ng salita ng Diyos. Sino dito yung ang tagal-tagal mo nang sinasabihan ng kapitbahay mo bago ka nag-response sa panawagan ng ating Panginoon? Diba? Halos lahat tayo, hindi naman once ka lang in-invite eh. Alam ko, maraming beses ka. Ako, isa din nun. Pag nakikita ko yung mga pastor, nagtatago po ako. Nagtatago ako kasi ayoko silang pakinggan. Kasi una, hindi ko sila nauunawaan. Yun pala, kaya pala ayaw ko sa kanila kasi yung espiritu ko that time ay patay pa. Patay pa ang espiritu ko. So kung ikaw noon ay nagtatago, tumatakbo sa mga ngaral, patay pa po ang espiritu mo noon, kaya hindi mo sila naunawaan. Ngayon, buhay na ang espiritu mo, hindi ka na patatahimikan ng ating Panginoon. Hindi ka na patatahimikin kahit magtago ka sa yungib. Magmalaki ka pa man, pero deep inside of your heart, lungkot na lungkot ka. Nalulungkot ka dahil hindi mo nakakasama ang Diyos mo sa pagpupuri at pagsamba. Nalulungkot ka dahil hindi mo nakakasama yung mga kapatiran mo para sambahin ang ating Diyos. Kaya po mga kapatid, yung pagpunta mo rito, ito po ay pagpapakita ng obedience sa ating Panginoon. So, number one po na proseso sa obedience is direction. Number one po is direction. Sabi nga po, di ba si Abraham, ang dami niyang ari-arian, mga hayop. Nung siya'y sinabihan ng Diyos, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero sinabihan siya ng ating Panginoon mula sa Haran papunta sa pinangakong lupa. Lupang pangako ang pinapupuntahan sa kanya without knowing kung anong dadatnan niya doon. Ikaw kaya, ito ka lumaki mula nung ikay ipinanganak hanggang ikaw ay 50 years old at sasabihin sa'yo ni Lord na pumunta ka dito kapungduan, Kimpungduan, para dito ka umukoy. Palagay mo ba susunod ka? Diba? Maglo-loading ka anay. Direk ulugay, aditak balay. Aditak mga ari-arian, aditak mga kasangkayan, aditak mga kapitbahay, mag-iinanog dit haging pungduan. Diba? Pero ito si Abraham, anong ginawa niya? Sumunod po siya kasama ng kanyang mga kamag-anak. Sabi nga po, ang daming posisyon niyang dala-dala. Hindi siya nagdahilan. Basta sumunod lang siya. Yun po, pag ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, mayroong mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi mo maunawaan. Na wala ka lang ibang iniisip kung hindi susunod ako sa Kanya. Susunod ako sa Kanya. At huwag po kayo mag-alala, doon sa direksyon na nais patahakin sa iyo ng Diyos, nandoon yung Kanyang paggabay. Kung saan ka tutungo, ituturo ka ng ating Panginoon. Kung anong lugar ang pupuntahan mo, kung anong gagawin mo, nandoon po ang ating Panginoon. Sabi nga, siya ang laging gagabay sa iyo. Once na nag-decide ka na sumunod sa Diyos, kapatid, ang tuwang-tuwa doon ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay natutuwa sa mga taong masunurin. Napakahirap kaya sumunod, lalo na kung hindi mo naunawaan. Tama? Ang daming argumento sa kaisipan. Ang daming mga thoughts, mga bagay na naglalaro sa isip mo na parang sinasabi mo, Lord, ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran niya, wala siyang agam-agam, sumunod siya agad. Kapatid, tanungin kita, kilala mo ba ang Diyos mo? Kilala mo ba ang Diyos mo na pinaglilingkuran mo? Minsan ba inutusan ka na ng Panginoon na ayaw mong sumunod sa Kanya? Many times, tama? Maraming beses inutusan ka ng Diyos, ayaw mong sumunod. Bakit? May fear doon. Takot ka.
Natatakot ka. Why? Kasi hindi mo siya gaanong kilala. Sinong aminado dito, maliban sa akin, nakatiting pa lang ang pagkilala natin sa ating Panginoon? Diba? Wala pa sa 1/4 ang pagkakilala natin yung greatness ng ating Panginoon. So itong si Abraham, sumunod siya. Bakit? Kasi kilala niya ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Sa pagsunod ba madali? Of course, hindi, may adjustment. Mag-a-adjust siya sa mga tao na magiging kasama niya. Mag-a-adjust siya sa lugar, mag-a-adjust siya kung ano yung gagawin niya kasi hindi niya kabisado yung lugar na to. So maraming adjustment. Hindi nagduda si Abraham. So sabi nga po, sa pagsunod sa ating Panginoon, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Kasi kung hindi ka magtitiwala sa Panginoon, malabong makakasunod ka sa Kanya. Amen? So, sabi nga po, if you want to obey God, you should leave your comfort zone. Lilip mo, aalis ka dun sa comfort zone mo. Tama? Right now. Ngayon ay linggo, pahinga, walang pasok. Dapat matutulog ka. Tama? Ipagpapahinga mo yung katawan mo. Comfort zone mo yun. Pero anong ginawa mo? Nandito ka. Why? Because you obey your God. Tama? Nag-obey ka sa Diyos. Bakit? Kasi kilala mo ang Diyos. Kilala mo siya. Alam mo na pag na-miss mo itong araw na to, malaking kalugian para sa iyo. Amen? So kung hindi ka susunod sa sinasabi ng ating Panginoon, hindi ang Diyos ang malulugi, mga kapatid. Ikaw at ako ang unang-unang malulugi kung hindi ka susunod sa panawagan ng ating Panginoon. Amen? So, sa pagsunod, marami kang iiwanan. Marami kang iiwanan. Sample. Sino may labahan dito? Iniwanan mo yung labahan mo. Amen? Bakit? Kasi gusto mong sumunod sa Panginoon. Amen? Ang daming hugasan sa bahay, pero gusto mong sumunod sa Diyos. Ito yung sinisigaw ng puso mo, Lord, susunod ako sa iyo kasi mahal kita. Hindi ka naman sumunod sa tao eh. Dahil kung ang tao lang ang susundin mo, mapapagod ka, kapatid. Dahil kung sa tao ka nakatingin para sumunod ka, hindi ka magpapatuloy. Alam mo kung bakit? Pag ang tao ang tiningnan mo, punong-puno ka ng offense. Punong-puno ka ng hurt dyan. Punong-puno ka ng pain. Tama? But, if you will know your God na siyang tumawag sa iyo kung bakit ka nag-o-obey, ay of course, siyempre hindi ka naman ha-heart. Matututo kang mag-forgive. Matututo kang magpakumbaba. Bakit? Kasi alam mo na ang Diyos ang tumawag sa iyo. Alam mo na maglilingkod ka sa Panginoon, hindi sa tao. Dahil sabi nga po, looking unto Jesus, kung gusto mo makasunod sa Panginoon, huwag kang tumingin sa kapwa mo. Even me, nandito ako sa harapan nyo, may mga times na na-offend ko kayo. May mga times na nasasaktan ko kayo. May mga times na natitisod kayo sa akin. Amen? So, wag na wag kayong titingin sa taong nasa harapan nyo. Ang taong nasa harapan nyo, siya'y isa ring makasalanan katulad mo. Makasalanan din. But because of God's grace and His love, nakakatayo siya sa harapan dito dahil sa biyaya na paglabang ng ating Panginoon. Ayag ka ba na hindi ka patatawarin ng kapwa mo? Amen? Kung ikaw ay nakatingin sa mga pagkakamali niya, why not tingnan mo ang sarili mo? Tumingin ka sa salamin at sabihin mo sa sarili mo, magpatawad ka dahil ikaw din ay kailangan kang patawarin. Dahil ikaw man din ay nakakasakit sa kanila. Kung ako ay nakakasakit sa iyo, ikaw din ay nakakasakit sa akin. Naunawaan po natin. So napakahirap pa sumunod sa ating Panginoon dahil mayroon kang iiwanan. Ano pa bang mga dapat mong iwanan sa pagsunod? Mga bisyo.
Mga kaibigan na sa tingin mo hindi magbibigay sa'yo ng magandang influensya. Mga kaibigan na kung saan alam mong ang saya-saya mo pagkasama mo sila. What if kung iwanan ako ng asawa ko pag sumunod ako sa iyo? Tama? Kaya dapat po ang ating kaisipan ay nakafocus lamang kung sino ang nag-uutos sa atin. At maunawaan natin na kaya ka naglilingkod sa Panginoon, kaya ka mag-uobey sa Diyos. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran mo ang siyang tumawag sa iyo. Hindi tao. Amen? Yan. So, ang dami po nating marami talagang mga thoughts na mangyayari sa akin. Kasi pinangungunahan natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung bakit hindi tayo makasunod, number one reason is, may plano ka sa buhay mo. Tama? May plano ka sa buhay mo na hindi mo kayang iwanan, na hindi mo kayang bitawan. Pero nakakalimutan natin na kung may plano ka sa buhay mo, may mas magandang plano ang ating Panginoon. Amen? So wag po tayong matakot. Si Lord ang magdadirect sa atin. He will give us direction. Kung saan tayo pupunta, anong patutunguhan natin, anong gagawin natin, diretso lang po tayo. Looking unto Jesus. Dapat yun yung ating pinaka-number one na makikita. Number two, sabi po doon, number two, pag ikay